Ang sakit ng aking binti. Na sabi ko, ang heto. Hindi pa ako nakapanalangin po noon. Tapos, nung pagbangon ko, talagang sumasakit. Naramdaman ko na talagang hindi ko kaya tayo. Dito masakit. Sabi ko, sabi ko, ayun, nanalangin ako talagang binugbog po ang diablo sa buhay ko, sa paa ko. Yun po, alam niyo po, nung pagkatapos ko manalangin, yung naramdaman ko na talagang medyo open ako. Tapos, buong hapon, yun, wala na yung sakit ng aking bente. Kaya alam niyo po, Puri ng Panginoon. At tayo pinadako sa pagpapasalamat, pinakamahalaga rin na part po ng ating pagsamba sa Diyos every Sunday. Ang pasalamatan po natin siya sa buong isang linggo na kanyang ginawa. Amen. So, kailangan po natin siyang pasalamatan dahil wala pong gagawin, kundi ang Panginoon kung di po tayo marunong magpasalamat. Yung nga pong kapitbahay natin pag binigyan tayo Amen. Tapos di natin siya pinagpasalamatan. Sa tingin niyo, bibigyan pa ba kayo? Tapos meron pa yung mga binibigyan ng bato, kung di ko naman magbigay. Ay, sa susunod din na kita bibigyan. Amen. Pero sa Panginoon, Amen. Kahit po yan ay mabuti o masama, ipagpasalamat po natin sa Lord para patuloy po niya tayong gawan ng mabuti. At bago po tayo magpasalamat sa Panginoon, ay babasahin ko muna po sa aklat ng Awit, chapter 105, verse 1, na ang sabi po dito, dapat ng Diyos, o dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Hello? Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. So, sino po ang una po na magpapahayag? No? At magpupuri, lulundag sa Panginoon. Amen. Sino po? Amen na. Ayun, sa boy ni Mama Dulo. Tagapahan po natin ang Diyos. ayun, isang mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Ako po ay magpapasalamat ngayon sa nangyari sa akin ng nakaraang araw. Na yun po, bukod sa pagtaas ng sugar ko, pero alam ko po, pinababa na po yun ng ating Panginoon. Yun po, mayroon naman pong ginawang bago ang diablo sa buhay ko. Na yun po, nung mga Martes ng umaga po, pag-ising ko, naramdaman ko po na parang ang sakit ng aking binti. Na sabi ko, ang heto. Hindi pa ako nakapanalangin po noon. Tapos, nung pagbangon ko, talagang sumasakit. Naramdaman ko na talagang hindi ko kaya tayo. Dito masakit. Sabi ko, sabi ko, ayun, nanalangin ako talaga. So, alam niyo po, nung pagkatapos ko manalangin, yung naramdaman ko na talagang medyo open ako. Tapos, buong hapon, yun, wala na yung sakit ng aking bente. Kaya alam mo po, sa panalangin talaga, napaka-big powerful talagang panalangin natin. Na talagang ito po ay pinutugon ng ating Panginoon. Yun po, salamat sa Panginoon, sa kagalingan, na hindi niya po talaga pinagkakait sa atin. Kaya yun, nais ko rin po pinapasalamat ang maging buhay ng aking anak. Nasalamat po sa Panginoon, na bawal lapag niyo po sa nilalapagan niya po, hindi niya po nakakalimutan na sinasabi niya po, Mama, nandito na ako, nakalapag na ako. Pero alam niyo po, nalulungkot man din ako, pero alam ko po ang Panginoon ang talagang kumigilo sa amin buhay mag-ina. Na ngayon po malungkot kami, pero darating po ang panahon na magiging masaya man din po kami na maglilingkod sa Kanya. Kaya yun po, pinapasalamat ko sa aking Panginoon, nabigyan lamang po ako ng kalakasan. Pagkama po, naghiwalay po kami pang samantala. Pero nariyan po siya na magbibigay sa akin ng kagalakan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Wala pa rin namin muna natin tayo. Patuloy po ng panalangin church ay talagang totoo. Kaya huwag po tayo manawa, huwag tayong mag-aalilangan na manalangin sa Panginoon dahil kaya niya pong ayusin, kaya niyang pagalingin at kaya niyang ibigay ang maraming bagay sa atin. Sino pa po
ang susunod na magpapatotoo o magpapasalamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan? Sino pa po? Taas ang kamay sa tuloy po ng isa. Palakpan po natin ang Diyos sa lugar. Napagpalang naman po sa Panginoon Diyos at saka po sa ating lahat na narito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nung nga po mga nakaraan na hindi ako nagtapat sa Panginoon, talaga po pag hindi ka nagtatapat, nag-aalala ka talaga kasi nung po talaga makilala natin si Jesus, parang naging buhay natin na talaga siya. Kaya once na hindi tayo nagtapat, tayo pa ay nag-aalala. Pero alam niyo po, talagang sa paggamit sa pagtitinda, doon po rin po nararamdaman na minsan pinapaintulutan din ng Lord yung mga bagay-bagay na wala kang ganyan. Kasi pinapagaling ng diablo na, sige nga, ano ka pa ba, magtatapat ka pa ba sa kabila na nakikita mong ganyan. Pero naniniwala talaga ako na inaano lang ng diablo yung mga bagay na yan para ikaw ay manghina. Kung wala nung katitingin ko na kami bigay kasi masyadong malaki, ganyan. Pero doon ako nakatingin kasi at napatunayan ko nga po talaga na kapag nakita ng Lord na nagtatapat ka, talagang doon po sa panahon na yung kailangan na kailangan, doon niya ibibigay. Kasi nagulat ako yung sabi ko nga po sa asawa ko, di ba po pinapaano ng diablo na yan, wala ang tinda mo, babawasan niya. Tapos papaintulutan ng Lord. Tapos syempre, mag-aalala ka naman ngayon. Tapos po pala, sa pag-aalala natin, gagalit ang papahamdal ng diablo, marami siyang papakita. Pero pag nakita po pala ng Diyos na hindi ka mag-alala, mawalan ka man, magkaroon ka man, at dumiretso ka sa Panginoon, magugulat ka, na-amaze nga po ako na hindi naman po kukunin yung TV, pero nagulat ako, kukunin na agad yung TV, sabi ko na talagang napakabuti ng Diyos. Hindi niya talaga pinapabayaan na yung dating buhay ko na gano'n, bumalik ako sa gano'ng sitwasyon. Kaya po ngayon, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nakakilala ko sa aking buhay at tunay nga po na talagang mananahan tayo sa Diyos at sumunod sa Kanya. At yun po, napakabuti po ng Diyos at salamat sa Panginoon. Amen. Nakita natin kung paano po yung kapangyarihan ng pagtatapat, lalo sa pagbibigay. Amen. Yan po talaga ang susi ng ating pong pagpapala. Huwag natin yan pag-aalinlangan, huwag natin ipagdadamot sa Panginoon. Dahil unang-una po, ang Diyos ang nagbigay niyan. Amen. Lahat na meron tayo galing yan sa Diyos. Kaya huwag po natin ipagkait. Ano man po yung malaki o maliit, ano mang bagay yan dapat maibigay natin sa Panginoon. Sino ba po ang susunod na magpapasalamat sa Diyos sa buhay? Yun, sa buhay ni Daddy Boy. Sige po, palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon unang sa gabay at pag-ingat ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. At nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay sa nakalipas na taon, sa maraming laban ng buhay na aking napagtagumpayan sa tulong po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. At nagpapasalamat ako sa Diyos, hallelujah, sa dugtong at sa dagdag na taon na ibinigay niya sa akin. Amen. Ako'y lumagpas na sa kalahati ng 110. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Isang pagpapala na ibinigay sa akin ng Panginoon, patuloy na nandiyan ang Diyos na sumasama sa akin. Sa ating pong lahat. Salamat sa Panginoon at sa Diyos po ang papuri. Amen. Nakita po natin na nagdagdagan po ni Daddy Boy. At alam na mo bang sabi ko ng Kawikaan chapter 9, verse 11, sa pamamagitan ko hahabang iyong mga araw dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. So dahil sa Panginoon, kaya po nadadagdagan yung ating edad. Hindi po dahil sa ginusto natin mabuhay pa, hindi po dahil sa ginusto natin tumanda, kundi dahil sa Panginoon yan. Sino ba po ang susunod na magpapasalamat sa Panginoon? Ayun, sa Borgi Banderas. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Magpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa ginawa niya sa akin sa araw-araw. Mayroon lang po ako talagang isi-share na talaga pong pagwala ka sa Panginoon, nandun yung agam-agam, nag-aalala ka. Kasi po, may pangyayari sa akin na halos tatlong linggo na nakakaraan na ang tricycle ko nasira, hindi na pwedeng gamitin. 2 araw po ako hindi lumalabas, pero wala po akong pangamba.
Wala akong alinlangan. Ngunit kahit 5 wala po akong pera. Sabi ko, Lord, alam mo na pangangailangan ko. Kayo na po ang magturo kung sinong taong malalapitan ko. Ayoko na pong mangutang ng 5-6. Nagdesisyon po ako, siguro may kumalat din sa akin, doon ka pumunta. Mapagbigyan ka. Mayroon akong hiya sa sarili ko, para kayo. Lumakad po ako, papunta sa highway. Meron po akong nakasalubong na ane. Kasi, tiga rito lang po yun. Talagang ang Diyos ay marunong. Talagang binigay niya sa akin yung pangangailangan ko na iba-iba yung makina ng ano ko. Nagpusan doon akong nagsalita, ngunit hindi naman ako pinahindihan. Kaya po ako lubos na magpapasalamat. Wala pa pong 2 linggo na ipon ko yung pambayad ko na ibalik ko doon sa aking pinagkakaroon. Kaya maniwala ko kayo pag wala kayo sa Diyos, wala kayong magagawa sa buhay niyo at puro alinlangan at hindi magiging payapa ang buhay natin kapag wala tayong Diyos. Yun lang po sa Diyos sa buhay. Amen. Sapagkat yan po ang sabi po ng Matthew 6:32 na alam na ng Panginoon ang lahat natin kailangan. Kaya, lalo sa panahon ngayon, talagang lahat ay nakakaranas po, nakakaramdam ng kahirapan, ng kagipitan. Pero pagdating naman po ng pangailangan, nandiyan po ang tulong ng Panginoon. Kung magtatapat po tayo patuloy, magtitiwala sa Kanya. Amen. Kasi wala naman tayong magagawa. Kahit magmumong tayo sa loob ng bahay natin. Hello, may matutulong ba yan? Pumunta na lang tayo ng church. Sumamba sa Panginoon, baka maawat mabag pa ang Panginoon at pagpalahin na tayo. At sino pa po? Mayroon pa po ba? Na magpapasalamat sa buhay po ni Daddy Liz. Palangpahan po natin ang Diyos po. Bago po ang lahat ay ako po ay bumabati po sa inyo ng isang makapalang umaga po at sa ating pong tayo ng Diyos na buhay. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon yung pong pag-iingat sa aking pamilya na noong nakarang araw lang po sa Balagtas kung saan po ay kami bumibili ng soft drinks. Kasama ko po yung aking puso si Junior. Nung pagbaba po namin sa ulong-ulong, sumunod po agad siya sa mama niya. Nagkataon po na doon sa harap ng tindahan ng soft drinks, nagbababa po ng soft drinks, lalo doon sa ulong-ulong. Hindi ko po napansin na biglang nagpumutok. Tumakbo na po si Junior doon sa may harap ng nagbaba ng soft drinks. So nagtalsikan po yung mga bubog. Kala ko nga po sinama si Junior. Pero talaga po napakabuti ng Diyos dahil nung tinignan ko po yung anak ko, wala po siyang sugat, wala po tumalsik na bubog. Pero yung nagbababa po, meron po siyang tamang konti dito sa may ibaba ng kanyang mata, tapos din sa kamay po. Na ang pinagpapasalamat ko lang po talaga doon. Nandun po yung gabay at pag-iingat ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Kung wala po siguro ako sa Panginoon, baka napahamak na yun ako. Talaga po napakabuti ng Diyos dahil doon pa lang po, pinapa-appreciate na po sa mga tao na nakakakilala sa Kanya na talaga pong buhay ang Diyos nag-iingat sa ating pong buhay at sa ating mga mahal sa buhay. At salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po lahat ang Panginoon. Hindi natin mabuti ang Panginoon dahil talagang ang kaligtasan, walang alam yung bata na mapapahamang siya. Pero, nandun yung kamay ng Diyos, yung anghel niya. So, yun na lang po, wala na po sa susunod na lang po, yung mga magpapasalamat sa Panginoon. Ipunin niyo po yan, ipahayag niyo po yan para lalo pa po kayong pagpalain. Gawan niyo mabuti ng Panginoon Jesus. So, sige po, welcome po ang susunod na tayo sa buhay po ni Kuya